that note, ladies and gentlemen, Coach Ronnie, your parting words before we say goodnight. Sana'y wag nang matapos. Sana'y wala nang yun. Champion ng Pilipinas. Salamat sa Gilas Pilipinas na siyang nagrepresent sa ating bansa sa basketball. At syempre salamat din sa lahat ng representative ng Pilipinas. Sobrang grabe yung laban talaga ng Gilas saka ng Jordan. Sobrang intense talaga, especially kasi natalo na tayo nung nakaraan ng Jordan. Kaya congratulations sa ating lahat. Yes, hindi lang sa Gilas Pilipinas kundi sa Pilipinas mismo, sa lahat ng Pilipino. Sa panig tayo ng mundo. Kami ay nasa Canada nga ngayon, no? Pero sobrang talaga, inabangan talaga namin itong laban na to. At gumising nga tayo ng maaga talaga para mapanood yung laban na ito kasi ayaw nating palampasin. Kasi nga, since 1962, tayo huling nakakuha ng gold. So, ang tagal. At sobrang nakakatuwa kasi kasama tayo doon. Even hindi tayo yung lumaban doon sa sa basketball. Syempre, kung tayo yung lalaban, lalo na ako siguro. Nagba-basketball ako pero siguradong wala akong may contribute. Kaya nga sila yung nag-represent sa atin kasi sila yung napili. Isa yon sa talagang nakakatuwa. Kasi even though hindi naman tayo yung lumaban, still tagumpay natin yon. At alam nyo, yun nga yung gusto nating discuss din sa atin na may mga laban na kailangan natin representative. Kasi nga hindi natin kaya. Someone na mas capable na ipaglaban tayo. Someone na mas able na lumaban para sa atin. Gaya na lagi ko sinasabi, yung sitwasyon natin na tayong lahat, we are not able to fight against sin. Wala pang sino mang tao na nagtagumpay sa kasalanan. From generation to generation, lagi tayong nafo-fall sa kasalanan, lagi tayong nagkakamali. Yung kanta na gusto mong bumait pero di mo magawa, gusto mong maayos yung buhay mo pero parang lalong gumugulo or parang kahit na sabihin natin ginagawa natin yung best natin para maging maganda yung buhay natin dito sa mundo, parang merong pumipigil. Naiintindihan nyo ng Diyos kasi nga nasa isa tayong mundo na corrupt, yun yung katotohanan. Even though may nakikita tayong mga victories na tulad na nangyari ngayon, parang mas marami yung kaguluhan, mas marami yung mga nangyayari na hindi maganda sa paligid natin. Pero ang kagandahan sa Panginoon ay nirepresent niya yung tao, lahat ng tao. Kung ang Gilas ay nirepresent niya ang Pilipinas sa basketball, tandaan natin, yung laban na ginawa ng Lord para sa atin, nirepresent niya tayo sa harap ng Diyos upang tayo ay magtagumpay. Hindi sa basketball o anumang field ng laro, kundi sa buhay, which is very crucial ang victory pagdating sa buhay. Hindi lahat talaga dyan nagtatagumpay. Hindi lahat nakakabawi. Okay? Hindi lahat may second chance. At alam nga natin na kahit nasabihin na natin ma-achieve mo lahat ng tagumpay siguro sa buhay na pangarap mo, magkaroon ka ng magandang trabaho, magkaroon ka ng magandang negosyo, pangarap mo makapag-travel sa buong mundo, o kaya makapag-pundar ka ng mga bahay, magagandang sasakyan, o kaya sumikat ka sa social media o maging trending ka. Kung yan yung talagang nagbibigay sa atin ng tagumpay, edi sana lahat ng meron yan ay kontento na sa buhay. Madalas sinasabi ni King Solomon na walang anumang bagay sa mundo na pwede mag-satisfy sa tao. Lagi maghahanap, lagi maghahangad. Kasi merong space talaga sa buhay natin na tanging sinlaki lang ng Diyos ang makakapuno. Yun yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Hindi natin kaya magtagumpay sa kasalanan dahil doon hindi natin kayang makabalik sa ating relasyon sa Diyos. Kaya tayo hirap na hirap sa buhay kasi hindi natin maramdaman yung presensya niya, hindi natin makita yung kalooban niya. Alam niyo yun, yung parang bulag tayo sa lahat ng ginagawa natin na akala natin okay lahat, pero sa dulo pala ay hindi. At marami na nagpatotoo niyan, marami na nagpatunay na hindi ang kayamanan, karangyaan o kayabangan sa buhay ang pwede mag-satisfy sa tao, kundi ang Diyos lang. Bakit? Kasi nasa Kanya ang lahat ng kailangan natin. Ang tao pwede tayong maghanap, makuha natin yung gusto natin.
pero tanging ang Diyos lang ang pwedeng magbigay ng kailangan natin. So ang malaking tanong, sino ang magre-represent sa atin pagdating sa kasalanan at kamatayan? Alam naman natin na hindi natin kayang pagtagumpayan kung sa sarili lang natin. Ako, lahat ay inasa ko na kay Kristo dahil si Jesus lang ang nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. At dahil lang sa Kanya, ngayon ako ay meron ng buhay na walang hanggan.